at higit na mahalaga ang mensahe ng banal na Espiritu. Salamat po. Magsiluhod po tayo bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, o kay raming sagabal sa pagtalima sa Kanya, kay raming mga balakid para matunton ng nindas niya, subalit sa kabutihan at kadakilaan niya, ang lahat ng ito'y hinahawi niya upang matuwid mong takakin ang handog niya. Siya ang kadakilaan, siya ang kabutihan kapag siya'y nasumpungan, tuwirang mananamnam kanyang kalooban. Kaya't halina kayo mga minamahal, nawa inyong pagtunan ng pansin ng kanyang mga kagustuhan upang loobin ninyo at gustuhin at bagaan niyong tupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nagbasa ka ng Facebook, sa Messenger, ang mga dulog sa iyo ay iba't iba. Mayroon sa kung paano humihingi ng tulong sa pagkakautang nila, karamdaman, trabaho, sakit, pagkakasundo, iba't iba. Napakaraming problema ng tao sa mundong ito. Napakaraming kaganapan bawat araw. Kapag nagbukas ka ng cellphone, bilang lingkod na nagmimithi silang mabigyan mo ng tuon, mabigyan mo ng pansin, matugunan mo ang kanilang mga daing at hinaing. Iba't ibang kaganapan, mga lumalaban para makibaka
at sa hamon ng buhay ay makapagtagumpay. Mga naglilingkod, nakikibaka kung paano nila tatanggapin, paano nila pakikibaka ng hamon ng buhay para makapaglingkod pa rin. Mayroong may karamdaman, mayroong mga balakid kung ano-ano, iba't iba para sa mga kaganapan sa buhay nila. Magbasa ka ng Biblia, ang mababasa mo, lahat ng tuntunin ng Ama, kung papaano ang kagustuhan niya, kung anong kalooban niya, kung ano ang mga kaganapan sa mga anak niyang ginamit niya. Mula unang tipan hanggang bagong tipan, walang sinalaysay na mga anak niya'y nagpasarap sa buhay. Mga anak niyang ginamit ay nakibaka para sa mga kabanalang nais at dulot niya. Hindi sila nakibaka para magsaya, magpakaligaya, magpakasarap ng buhay at magpayaman na lamang. Kaya iba nga ang mundo, iba nga ang Ama. Iba nga ang layunin ng Espiritu niya, ibang layunin ng tao. Kaya't kung ikaw ay walang matibay na paninindigan at walang espiritong sa iyo'y mag-uulat, magbibigay liwanag, malilito ka, magugulo ka, masasabi mong, ano ba yung buhay na yan? Masasabi mong, bakit kaya ganyan ang buhay? Matatanong mo, bakit ano pa ba ang kasalanan ko? Ano ba kasalanan ko? Masasabi mo bilang tao, na tingin mo sa sarili mo, yung matwid na ang ginagawa mo. Natingin mo sa sarili mo, nagpapakabuti ka. Ngunit hindi pala. Hindi mo nga pala dapat masdan ang sarili mong mabuti kang tao. Banal kang tao, matwid kang tao, upang may makita kang mali sa gawa mo. Sapagkat kung titingnan mo at mamasdan mo ang sarili mo, ikaw na nagsusumakit at nagsusumikap maglingkod, sa kabila ng iyong ginagawa, mayroon pa rin nagaganap sa iyong buhay. Isang halimbawa na isang alagad, sa hindi niya kayo nagustuhan, tutulong lang, dadamay lang, sasaklolo lang, madadapa, magkakaroon ng pasa-pasa ang mukha. Kagustuhan kaya ito ng Ama? Matatanong mo naman ito bilang tao ka. May mga katatapos lang naglingkod, pagkatapos ay mauuwi sila, sasabihin, ganito ang nangyari sa lola, ganito ang nangyari sa tito, ganyan ang nangyari sa anak. Iba't iba nga. Ngunit sino nga kaya ang magbibigay tatag at katatagan sa mga anak ng Ama nang dinaranas nila'y iba-iba? Walang iba. Kahit saan mo man paikutin ang isip mo, kahit saan ka mang anggulo tumitig sa mundong ito, kahit saan ka man magparuot pa rito, isa lang ang tutugon sa'yo, ako'y hanapin mo, anak ko. Kung ikaw ay kumikilala sa Kanya at nakikilala mo siya, yaw ng patotoo, iba na nga ang isip mo, na ibang damdamin mo, kaya't magdudumalit, magmamadali ka, kung kaya mo'y maglilingkod ka. Kung kaya mo'y tutugon ka, sapagkat ang pasasalamatan mo, may lakas ka, may paglakad ka pa, may paggalaw ka pa, may buhay ka pa. Iyan na nga ang ginagawa ng mga lingkod, mga naglilingkod, mga nagmimiting maglingkod, dahil nasumpungan nila ang Ama, sa kabila man ng may karamdaman sila. Nandyan ang nilalagnat sila, subalit naglilingkod pa rin sila. Nandyan ang inuubo sila, subalit naglilingkod pa rin sila. Nandyan ang sinisipon sila, subalit naglilingkod pa rin sila. Nandyan ang hindi halos makalakad, naglilingkod pa rin sila. Nais pa rin nilang tumugon. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Sa kabila man ang wala ka namang kinikita, araw-araw na ikaw'y nagtutungo sa dakong ito, bakit nga ba gusto mo pa? Yan ang di kayang liripin at suriin ng isip. Ngunit at pasubali, ang espiritong maghahayag at magbibigay patotoo, yaw na nga ang gawa niya. Inaantig ang damdamin ng mga anak niya upang siya'y kilalanin at maramdaman, pinupukaw ang kalooban nila upang huwag mawalay sa Kanya. Sa gayon, sa bawat araw na pinagdaraanan nila'y hirap, sakit man, nandun pa rin ang pag-asang hindi sila pababayaan. Yaw na nga ang tuntunin ng Ama na di kayang liripin ang isipan ng tao.
na hindi kayang lahat ay sumunod dahil sanlibutan ng nasa at kalaman-lamanan ng katawan ng pinakikinggan. Ngunit iba nga ang Espiritu ng Ama. Iba nga ang Espiritu ng Anak. Iba nga ang Espiritu ng katotohanan. Ibinibigay ang tama, inahayagan tumpak, inuulat ka sa tama, binibigay ka sa tama upang maging tama ka sa buhay mong tinatahak. Iba nga ang banal na espiritu sa masamang espiritong umaaliw sa una. Aaliwan ka't lilibangin ka sa kagustuhan mo at kalooban mo bilang tao sa lupa. At pagkatapos na inagaw ka na at naagaw ka na sa sanlibutan at naging abala ka na sa mga kagustuhan mo bilang tao, doon naman daratal sa iyo ang hindi mo kayang liripin din kung papaano mo malulusutan. Yamang galak sa una ang dulot. Yamang sarap sa una ang hangad. Yamang kay buti ng sa una, akala mo'y gayon na lamang. Ngunit ang hindi namamalayan at di kayang tantuin at pagbasihan ng tao, ang dulot ng iba ay hindi nga tulad sa Ama. Sa dulot ng Ama, sa unay kay hirap, para bagang kayang-kaya mong bumagsak ka na dahil wala ka nang kaya. Ngunit doon pala niya pakikita ang pagbagsak mo'y hindi pa. Dahil nandyan siya para hakayin ka't itindig at lumakad kang diretso at tumahak. Ganun pala siya. Sapagkat ang salita niya'y buhay. Sa oras ng kagipitan, kita'y aking sasaklalohan. Sa oras ng iyong kahinaan, ako sa iyo ay daratal. Sa oras ng iyong kagulumihanan, ako ang iyong kapayapaan. Sa oras ng iyong kadiliman, hahawiin ko yaan. Upang makita mo ang liwanag ko't sa akin ka makinig lamang. At ako namang sa iyo'y pinakikinggan, ako sa iyo'y magbibigay ng marapat sa iyong buhay. Gayon nga ang Ama. Iba nga sa demonyo. Ang demonyo'y lilinlangin ka, aakayin ka sa baluktot na daan, sa maruming pamumuhay, sa lisyang katotohanan ay di mo masusumpungan. Aaliwin ka sa lahat ng nakaaliw sa iyong mga mata, sa iyong damdamin, sa iyong pagkatao, sa iyo bilang sanlibutang nasa. At pagkatapos na aliw ka na libang ka na at malayo ka na sa Ama, kapag nausisa mo, nalirip mo at napagtanto mo, iba palang dulot niya kaysa Ama mo. Kaya naman ang mga anak ng Ama na patuloy na siyang hinahanap at kinikilala, inaalam nila ang katotohanan. Hinahanap nila ang katotohanan. Sinusuri nila ang katotohanan. Dinadama nila ang wagas na magmahal. Kinikilala nila ang mahiwagang gumawa. Hinahanap nila ang araw at gabi man na kung papaano'y yun ang magbibigay, ang nagbibigay buhay. Mga minamahal, napagtanto nyo na ba sa sarili nyo kung alin ang mabuting espiritu sa buhay nyo? At kung sinong masamang umaaliw sa inyo? Saan nga ba kayo nasisiyahan? Alin nga ba nakaaliw sa buhay nyo? Maraming balakid kung magkaminsan sa buhay ng tao para matwid kang tumahak sa daigdig. Subalit ang lahat ng ito, sama mo masusumpungan, sa kanya mo hanapin at ika'y tatanglawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Ang bawat isang kumikilala sa Ama, nasusumpungan nila ang kalaliman niya. Nararamdaman nila ang pagmamahal niya. Napuhap nila ang liwanag niya. Kaya naman ang paanyaya niya, lahat ay magtuon sa kanya at mapapatotohanang iba siya't kaiba siya sa saliw ng mundo, sa dulot ng demonyo, sa paghahandog ng buhay sa mga anak niya. Iba ang gawa niya sa sanlibutan ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kapag nasuri mo at napagtanto mo sa buhay mo tao kung sinong dapat padahanin mo,
Huwag mo nang mithiin pang mawalay pa sa'yo. Yaong magbibigay sigla, pag-aalab ng puso mo, kung papaano magmahal, tapat sa iyo. Yaong di mo nakikita, ngunit nakikita ka. Yaong di mo mahagkan, ngunit maaaliw ka. Yaong hindi mo makaharap, ngunit kaharap mo, kahit saan magtungo, kasama mo. Espiritu ng Ama, kaaliwan ng mundong ito, sa mga nasisipayo, aaliwin kayo. Sa mga nagkukulang, may kapunuan siya. Sa mga naghihirap, ginhawang dulot. Masumpungan yung ganap, makilala yung ganap. Kayo'y ititighaw, kayo'y iuusad, hanggang makahulagpos, kayo'y makasadsyad. Sa di nyo na malayan, nagtagumpay kayong ganap. Nek karameneya hana, nek karameneya hana, nek karameneya hana. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Paano mong kaliligtaan at kalilimutan ang Diyos mong pinagkukuhanan ng karunungan sa dati mong walang kaalaman? Pinagkukuhanan mo ng tibay sa dati mong karupukan. Pinagkukuhanan mo ng liwanag sa dati mong madali kang madimlan. Pinaghuhugutan mo ng kapayapaan sa dating kay gulo ng isip mo kahit ikay mayroong salaping na turinga. Kay hirap ngang tupdin ng mga aral niya, ngunit kay daling tuparin kapag siyang pinanguna. Yaw na nga ang gawin nyo, taong mga mahal ko, o pang masuri nyo, kay dali pa lang sumunod sa Ama. Nek karameneya hana, nek karameneya hana, nek karameneya hana. Kapag pinagtibay mo sa sarili mo, may gagawin sa iyo ang Diyos mo. May magagawa siya sa iyo. At di mo pag-aalinlanganan ito, mahirap man para sa iyong mangyari sa buhay mo, ikaw ay magtibay ng tupdin niya ang kung anong magagawa niya sa iyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Salamat, purihin ang Ama. Alam mo, ano ang pangalan mo? Anong pangalan mo? Alice. Alice, maging masaya ka sa buhay mo. Alam mo, kung ang kapwa mo'y walang bali sa'yo at binabaliwala ka sa mundong ito, na ang palagay ay mangmangkang tao, Ama na may lugod at tuwa ang nadarama niya sa'yo. Nang dahil sa iyong kakitiran at kakulangan ng unawa at katalinuhan, patuloy mong minimiting manamnam, aral niyang naturingan. Hanggang sa isang araw, matupad ang sa banal na aklat, ginawa kitang mangmang upang maging matalino ka sa aking kaukulan, at ang kalaliman ko'y maramdaman mo't mabungkal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung sino ang palagay ng tao sa kapwa-tao niya, ay kaawa-awat katuwa-tuwang pinagtatawa ng hamak-hamakin sa may kalugod, lugod masdan. Yaon ang pawang katotohanan kung magkaminsan ng para sa tao'y kala nila'y totoo, sa may hindi ito totoo. Ngunit sa Ama, maging tapat puso mo kahit kamangmangay sa iyo, kahit sa kawalat kasalatan, siya pa rin ang pag-asa mo. Nek karameneya hana, nek karameneya hana, nek karameneya hana. Sapagkat mas mainam pa kung magkaminsan, madaling makaabot, makakuha ang makitid na isip ng taong mangmang na walang karunungan sa sanlibutan, na marunong numamnam at magmahal sa Ama, kaysa matigas puso nila. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameneya hana, nek karameneya hana,
nek karameneya ana. Buhay ba ang Ama? Napakaraming babaguhin sa iyo ng Diyos kapag kinilala mo na siya. Napakarami niyang ituturo sa iyo kapag siya'y hinanap mo na't nasumpungan mo. Napakaraming kaibahang patotoo ng taong totoo sa mundong ito sa patotoo at katotohanan ng Ama. Sapagkat ang Ama'y totoong totoo, maaring ang kapwa mo'y magkamali sa tinuturan nito. Kaya nga't ang Espiritu Santo'y gawin niyong sangkalan at sandigan doon sa inyong buhay, kailan may di kayo pababayaan. Tandaan ninyo, ang kalaliman ng ugat walang magpapatubot magpapalawak, kundi amang nagbibigay buhay. Kaya't ang kalaliman sa pananampalataya walang bubuhay at magbibigay pag-aalam, maliban din siya lamang. Nek karameneya hanang, nek karameneya hanang, nek karameneya hanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay makapangyarihan. Kay hirap unawain, kay hirap tanggapin, kay hirap maunawaan. Ngunit, kay dali pala kapag puso mo ang nakadama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Kung minsan kapag tinatalaga ka ng Ama at talagang nakatalaga ka sa Kanya, tandaan ninyo kung papaano kayo'y tinatalaga niya kahit anong tutol ninyo. Kapag gusto niya, wala kayong magagawa. At kapag naman tumalimak at sumunod ka, at nasuri mo naman kung anong dinulot niya sa'yo, magsisisi ka pa bandang huli, sasabihin mo, Diyos ko, salamat naman pinagbatahan mo ako. Salamat po't di mo ako pinaghintulutang hindi makasunod sa'yo. Kung hindi pala, hindi kita makikilalang lubos, at kung hindi pala, hindi ko pala malalaman, mababatid ang mga ito. Bandang huli, matutuwa ka pa at magsasabi kang, salamat po at binatahan mo ako. Kaya mga mahal, patuloy niyong kilalanin ng Ama at patuloy niyo siyang batahing hanapin hanggang makita niyo kung ano ang kalaliman niya at taglay niyang kadakilaan sa mundo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Ay, salamat. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Alam niyo po, maaari nga pong kayong hindi pa nakakaunawa o nakakadama sa aming naunawaan at nadarama, ay napakahirap niyong paniwalaan ang aming mga sinasabi dahil hindi rin namin alam itong mga sinasabing ito. Kung minsan, pag nakikinig ako ng mensahe, at yung espiritu'y kumanta ng kumanta, nagpasaya ng nagpasaya, pati ako tumatawa habang nakikinig ako, Diyos ko, napakabuti mo naman, sana nasayahan ng mga tao. Pag minsan naman, parang ang mensahe, nag-uulat, parang galit, sabi ko, Panginoon, sana naman po hindi nila iniisip na ako'y galit. Yan po ang mga lingkod sapagkat hindi nila alam ang mga ginagawa nila sa oras na sila ay mga nakadaloy sa katotohanan. Kaya kapag nasa pagkatao sila, na ang pagkatao ay nandun ng karupukan, ang pagkatao ay nandun ng kahinaan, ikaw ang mahihiya. At masasabi mo, Diyos ko, nakakahiyang tumalikod sa iyo, sa kabila ba ng ikaw ay nagluwal ng ganito at ginamit mo bibig ko, pagkatapos ako mismo hindi makaunawa at ako mismo hindi susunod, Diyos ko, nakakahiya sa iyo. Kaya mithiin po ninyo na kayo ay makadama, makaunawa, makakilala, upang kayo rin magnasang mahiya, magnasang matakot sa Ama. Sa gayon, sa hindi nyo namamalayan, aba, kahit pala wala kang pera, yung perang sinasabing hinahanap mo sa dating buhay mong marami, na meron ay kulang pa rin at kulang para sa'yo. Kapag pala may nakamtang kang kahit konti, ang saya-saya mo na.
Lalo't higit ang pangyayari na hindi mo inaasahan at di mo inaasam at di mo man lang hiniling. Pagkatapos ay ginawa sa'yo ng Diyos mo, napakahiwaga mo talaga, Panginoon ko. Hindi ka maunawaan ng kapwa mo. Hindi ka maunawaan. Lalo't higit, yung hindi pa nakabukas ang pangunawa. Subalit yung mga may pangunawa na at bukas na, ang saya-saya nila. Nagkakaintindihan sila, kaya't ang wika sa kanila, mga baliw. Iyan. Masaya ba kayo pag pinagsasabihan kayong baliw? Opo. Sa dating buhay mo, pag pinagsabihan kang baliw, makikipaglaban ka at makikipag-away ka, baka magmura ka at baka manakit ka pa, di ba? Baliw pala ako, sige ka. Ngunit kapag nasa Panginoon ka, pag sinabi nilang baliw, anong sasagot mo? May sasagot ka ba? Wala. Yun namang mga pamilya mong hindi nakakaunawa, sila naman ang nasasaktan. Bakit ka sinasaktan ng damdamin ng mga kapwa mo? Anong sasabihin naman nila? Ba't pinapayagan mong ginaganyan ka? Sumusobra ni mga tao ba't hindi kayo maglumaban? Ba't di kayo magsalita? Anong sasagot mo? Anong nakakagalit dun? Sinong masigit na baliw? Sila o ako? Ikaw di ka nasasaktan, pero kami, mahal ka namin, nasasaktan. Kung mahal niyo ako, di rin kayo masasaktan dahil mas masarap magmahal ang Ama. Buhay bang Ama? At kapag sila ay nagising at natauhan, sasabihin din nila, oo nga, Ngunit kapag hindi, sadyang mayroong hindi agad makaunawa, hindi agad makatanggap, hindi agad makakilala. Sino sila? Doon na nagaganap ang salita sa banal na aklat na sarili mong tahanan, kalaban mo, pamilya. Dahil hindi ka nga nila maunawaan. Ngunit ikaw na totoo, tapat na sa pagtanggap mo, hindi ka ngayon matatangay, kundi paglalaban mo. Ipaglalaban mo ang tinanggap mo, ang tinanguad mo, hanggang sa hindi mo namamalayan, yaong Ama mong ikaw ay minamasdan. Siya palaging kumikilos para sa iyong umaliw at lubos kang maunawaan. Doon na naganap ang nagkaisa sa akin, nagkasundo rin. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya walang hindi maisasaayos, walang hindi maiaayos, walang hindi magsasaayos, sapagkat ang Ama ang kaayusan ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya mula kay Mateo, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan, nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nilang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa ang kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang Ama'y walang tugot sa paggawa ng kabutihan.
Walang puwang ang kasamaan at kaligawan. Kaya naman, ang mga gumagawa ng tama't tumpak sa araw man ng pamamahinga, walang kasalanan. Sapagkat ang para sa iyo'y para sa lahat, sapagkat ang para sa iyo'y para sa lahat na galing sa Ama kung kaukulang mabuti ang ginagawa mo. Ngunit at pasubali, sadyang ang nagkakasala ka. Kung araw ng pamamahinga, gawa mo'y lisya sa mundo, kasalanan ginagawa mo, anong matwid na nakita ng Ama sa buhay mo. Kaya't kung tutupad kayo, kahit alam niyong araw ng pamamahinga, para sa kapwa niyo at ikabubuti ng kapwa niyo, mayroon bang tutugutan ng Ama, hahadlangan ng Ama, para sa kabubuti ng mga anak niya? Nagdadahilan na lamang ang iba. Hindi ba kay nagpapahinga ako ngayon? Hindi ba ngayon ay araw ng pamamahinga ko? Kaya nga't maging ang isa nga po kuntsing, kahit araw ng pamamahinga, kung kinakailangang idatal mo ang marapat idatal, iluwal mo ang dapat iluwal, gagawin. Tulad ng, kung nalalaglag ba sa bangin ng inyong isang asno, dili kaya'y kabayo, o dili kaya'y kambing, o dili kaya'y tupa, kahit ano pa, hayop man siya, dahil may pahalaga ka, di ba't ililigtas mo? Ang kapwa mo pa kaya? Kaya't sa gutom man na ito'y para sa kapwa mo, kung ito'y dapat at nararapat may busugin kang kapwa-tao, pakialaman mo, kalolobdan pa rin ang Ama ito. Sapagkat, mas nagiging pagkakasalang mamatwid mong sa Diyos ito, sa Diyos ito, ginagamit mo naman sa hindi tamang gawa mo sa mundo. Kaya nga, ang wika ng Ama, sa kapwa mo inilagak, para sa yumat sa kapwa-tao, saksi ako't kita ko ito, kaya't ang mabuting nagawa mo at ginagawa mo, papalitan kong higit pa sa inaasahan mo. Mga mahal, gayon nga kabuti ang Ama, ganyan nga kadakila siya, kaya't mga anak niya, sikapin niyo ang bawat araw, maging mabuti ang gawin at gawa sa mundong ito. Lahat ng mabuti makikita nyo, lahat ng kabutihan masusumpungan nyo. Sapagkat ang pagmamalasakit nyo sa kapwa-tao ay batid at nararamdaman ng Ama, kaya't kung paano nyo ginagawa ito sa kapwa nyo, sarili nyo, nagawa nyo na rin sa Kanya. Pagpalain kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya, no? Kapag ang inintindi mo talaga ay sarili mo, kapag may nagawa ka ng, alam mo, oh, maghapong ito, nakagawa na ako ng maganda. Halimbawa, napuntahan mo na si Pedro, napuntahan mo pa si Juan, napuntahan mo pa si Petra, may nagpapapunta pa sa'yo para din sa mabuti ito. Ngayon, dahil binibigyan mo na ng hangganan, nagawa mo na yun, hindi mo na naisip yung gusto pa rin yun ng Ama, hindi mo ngayon maalala siya, ang maalala mo yung sarili mo, aba, marami na ako nagawa, siguro sapat na yun, tama na yun, aba, kailangan naman sarili ko ang unahin ko. Ngunit, kapag nakilala mo ng Ama at nasa Kanya ka na at dama mo na siya, maalala mo naman ang habilin niya, ang nagmamahal ng sarili, siyang nawawala nito. Ngunit ang nag-aalay ng sarili niya para sa akin, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga mahal, ang ginagawa ba ninyo'y nahihirapan kayo? Ngunit ang puso nyo'y naaliw at sumasaya ito. Alin kaya ang mas mahalaga? Ang malakas ang katawan nyo, di kayo nahihirapan, ngunit puso nyo'y sakit naman ang damdamin ay naririyan. Mga mahal, isa man dyan ay hindi maganda, mahirapan ang katawan at maging kalooban, kaya't kung ang Ama'y kakamtin at tatanggapin, lahat niya ay ipaparam. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay,
magpakailanman. Puso mo'y handog at hain mo kanino man, upang damhin ang iyong wagas na pagmamahal, na kung mararamdaman ay kay inam. O Ama, wala kang kapantay, paghahari mo'y noon, ngayon at kailanman. Sa bawat saglit, ikaw sumaisip, sa bawat saglit, damdamin ay ikaw, upang ang araw at maging gabi kuman, sa'yo ko na lang marapat ialay. Sa'yo ko na lamang marapat ialay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag ang Espiritu ang nagturo sa inyo, may lalagak, mahihabilin mo ang sarili mo, kaya't maliwanag na natukoy at tinambit ng Kristo, Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking Espiritu. Kayo naman, mga mahal ko, Ama, hinahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa, Espiritu at katawan. Yaw ng palatandaan na may katawan kayo at kaluluwa, ang Kristong binaba, wala. Espiritu lamang, banal at matwid na nilalang. Isinugo sa kalupaan, idinatal binahagi, kaya't kung ang aral ay matutunton at masusumpungan, mapagbabago kay sipan, maging ang kalooban ng bawat makikinig, susunod, tatalimang ganap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Katulad po niya, bagamat sabi nga po ay hindi lahat ng patay na tutunguhan ko, ano po, ipagpaumanhin po ninyo talaga kung mayroon man pong mga naging kamag-anak kayo na namatay na hindi ko matunguhan at pagkatapos nakikita nyo naman ako sa iba. Yun ibig sabihin po ay may panahon at pagkakataon na kung maaring magtungo, ngunit tandaan po ninyo hindi ako nagtatangi at di po ako kailangang magtangi. Ang pagkakataon lang po ang kulang at walang oras. At ako nga po'y hiyang-hiya na kay kapatid na Alan yung pong isang taga-gitarista pa natin sumuko pa. Pero inaangking ko po, makagalaw man ulit. Nako, sabi ko, Ama, kaya nga po biniro ko birong totoo. Ako na nakakaalam kung ano yun. Hindi ko pwedeng ihayag, baka magalit siya. Kaya sabi ko, Panginoon ko at Diyos ko, salamat sa iyo. Napakasarap ngang ihabilin ang sarili at paggamit ang sarili upang katulad ni kapatid, naway maging katulad mo ang isip at damdamin niyang patuloy, para pagbigyan din tayong tulad mo, mas maalma ka sa kanya, di ba? Pero, eto ka, ilang buwan bago ka nakalaya? 4 na buwan. Wala pa naman siyang 3 buwan. Nawa nga, ipagkaloob pa. Sama-sama po nating ipanalangin si kapatid na Pepe ba yun? Para nang sa gayon po ay makagitara siyang muli. Tulad po ngayon, nilalagnat si kapatid, pero hindi makaliban. Nagigitara pa rin. Mula kahapon, nilalagnat na yan. Pero may misyon, dumalo. Ngayon, eto, may misyon. Ewan ko kung sasama. Sana maantig din ang damdamin para sumama. Diyos ko at Ama ko, wala naman po ako sinusweldo sa kanila. Kaya magalit man po at matuwa. Totoong-totoo po. Pag may nagsasabing mga hatol ng hatol, husga ng husga, aba, may maliman sa palagay nila ang mga kasama ko sa dakong ito. Sa akin po,
ano man ang mali nila, hindi ko yan tinitingnan. Ang tinitingnan ko, yung may kasama ako na nakikisa't kaisa ko, kahit may mali sila, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Bakit mo hahatulan? Nagagawa mo ba ang ginagawa nila? Hindi naman O sige, kaya ko ba kayong lahat? Kaya ko bang manguha ng picture? Kaya ko bang ay titim? Kaya ko bang tumugtog? Kaya kong umawit? Kaya ko ba? Kaya ko ba? Hindi ko kaya. Kanya-kanya po kaming partisyon. O mga Kaps, kaya ba ninyong ginagawa ng mga Kaps? Kaya, alam nyo po, hindi ko inuuto at di ko pinalalaki ulo ng aking mga Kaps, alagad, IT team at choir. Ayoko na pong sabihin, mahal ko sila. Bahagi ng buhay, sabi ng Panginoon, kaakibat ko kayo, kasama ko, kaya't mahalaga kayo sa akin. Wika sa mga alagad niya, di ba? Aba, kung hindi po pahahalagahan ng mismong amang sinusundan, ang mga sumusunod na nilalang, paano pa may susunod? Di wala. Kaya damang-dama ng mga sumusunod at tumatalima, kasunod ang ama, kasama ang ama, kaya lingkod, tagasunod. Di nyo ba nararamdaman siya? Lingkod, tagasunod, damang-dama mo siya dapat dahil siyang iyong sinusundang ganap. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Kung wala pong matibay ang loob na maglilibre ng sasakyan, isasaka yung mga kapwa para makarating dito, wala naman pang gasolina tulad ko po. Magbahagi muna tayo. Kailangan ko rin pong magbahagi paminsan-minsan. Yung pong alagad ko, salamat sa pagtitibay. Yung pong Kaps ko, salamat sa pagtitibay. Kahit ako'y nasaan, dadaanan ako, wala naman akong pamasahe, wala akong pang gasolina. Hiyang-hiya na nga po ako Bakit po? Sa tuwing sasakay ka, iikutan ka. Kung saan ka naroon, babalik ka kung saan ka. Hindi naman po ako pwedeng pumirmi sa isang lugar lang. Dahil ako po'y hindi Diyos. Tao rin po ako. At may espiritu naman, di naman demonyo. Ang Diyos po'y naglakbay din, di ba? Ang Diyos din po ay naghanap ng lugar kung saan niya tatahan at kung saan siya doon. Tama ba ga? Dapat alam niyo ang pagkilos ng Diyos. Ba't kaya ka tinatanghali? Ba't kaya ka nahuhuli? Aba naman, hawak niyo ba oras ko? Kayo ba'y demanding ko? Nirerendahan ko? Huwag naman, sapagkat hindi niyo alam kung paano magdumalit, magmadali para lang makatugon, makatupad. Para lamang huwag masubukan ng mga naglilingkod, ng nagnanasang mga maglingkod. Hindi nila alam kung paano sila tatalima. Hindi naman nagmamaang-maanga, nagkakatwiran at nagdadahilan lang. Totoo naman ang ginagawa. Hindi naman naglakwatsa. Hindi naman nagpapasarap. Hindi na nga makaunat dahil sa pagmamadaling tumupad. Pagkatapos ba naman yung kaunting huli-huli katagal katagal. Natawa kayo, no? Akala niyo hindi ko narinig. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng ama.
Alam kong di ringgin kayo ng ama. Anak, congratulations. Kahit araw-araw, hindi ka nangihinayang sa iyong sulinat. Kahit basain ka ng ulan nandyan ka pa rin naman, anak. Bibili kitang kapote. Binili na kita, hindi ko lang naibibigay. Mayroon. Ay, hindi pala. Hindi pala ako bumili. Mayabang paano po? Hindi po ako ang bumili. Wala akong pambili. Oh, ayan na oh. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sige oh. Kailan ka kaya magbabago? Alam kong may magagawa ang ama. Yun ang iniintay niya. Magaling magturo. Magaling ang turo ng ina niya. Pag kayo wag kang kakukuha. Pag yung tinapay, kunin mo na. Mayroong. Putol-putol. Sinong mabait? Ayoko. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Masarap po yan. Alam kong may magagawa ang ama. Bigyan natin yun. May binibigyan na ngayon yan Dati wala Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Alam niyo po, baybayin niyo ang banal na aklat. Ibinigay ba ng Diyos ang lungkot? Ibinigay ba ng Diyos ang galit? Ibinigay ba ng Diyos ang puot? Ibinigay ba ng Diyos ang hinanakit? Ibinigay ba ng Diyos ang inggit? Ibinigay ba ng Diyos ang selos? Ibinigay ba ng Diyos ang parusa? Opo. Binigay po. Pinarusahan ng tao. Kay Eva at Adan lang nakita nyo na kung anong ginawa niya. Ang magandang paraiso na dapat ay naroon sila, pinalayas niya, nagbongkal ng lupa sila. Ngunit di niya binigay ang galit, puot, hinanakit, inggit, selos. Ang binigay niya ay pag-ibig. Kaya lamang, ang tao ang nagagalit, ang tao ang nag-iinggit, ang tao ang nagseselos, ang tao ang napupuot, ang tao ang nagdaramdam dahil binibigay yan ng kalaban. Kaya kapag nakilala mo ang tagapagpatay ng inggit, selos, pinanakit, pagdaramdam, puot, mabubuhay na ang pag-ibig. Kaya kapag tinanggap mo ang tagabuhay ng pag-ibig mo,
mawawala na ngayon ang iyong lungkot. Dahil di ka na nagagali, dahil di ka na napupuot, dahil hindi ka na nagdaramdam, dahil hindi ka na nainggit, dahil hindi ka na nagseselos, may pag-ibig ka na sa puso mo. At yun ang gustong mabuhay ng Ama sa tuwi na dumaratal man ang ikay tinutuksot, gusto mong mangbambo. Ngunit dahil naalala mo siya, wala na yung isip mong sarili. Wala na yung damdamin mong sarili, sariling pagkatao. Ano na meron ka? Banal na espiritu. Kaya't mithiin ninyo, maisilang kayo sa banal na espiritu. Hindi man banal ka, hindi man Diyos ka, dahil tinanggap mo ang banal na espiritu na magpapabago sa iyo. Hindi ka man perpekto, may mababagot maiiba sa iyo upang ganap mong mapatotohanan, binago ka ng Diyos mo. Kaya nga, magalit ka na, sa bibig mo na lang. Magsalita ka na, sa bibig mo na lang. Ngunit di mo na pinapapasok ang alam mong ikaw rin ang masasaktan. Kaya nga, hinahadlangan, hahadlangan, hindi papapasukin dahil alam ng Ama, siya nang nasa iyo, siya na ang mananahan, puso mo'y Kanya, ikaw ay sa Kanya, kaya't ikaw ay suma sa Kanya. Buhay bang Ama? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mawawala na ang siraan, paninira, kasiraan, ang matwid, ang mananahan, ang baluktot, maitutuwid ng ganap. Halik kayo nang matupad, nang maganap ito. Kamtin nyo, kilalanin nyo, ang Diyos na di nyo nakikita, ngunit may gagawin at magagawa sa pagbabagong buhay nyo. Diyos, Espiritu, sumain nyo, mga mahal ko. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag na pag-iisip, malawak na pangunaway sumainyo, upang sa palagay nyo man, bilang tao, sa salitang tao, et tsapwera kayo, pasubali naman ang Ama. Hindi kayo malayo sa akin, ako'y kasama nyo, kaya ako lang, bali-bali na. Pagpalain kayo, tayo na, may bukas pa.